Sa probinsya ng Bulacan, abala pa rin ang mga ospital sa paggamot sa mga nasugatan dahil sa mga paputok matapos ang pagsalubong sa bagong taon. Karamihan sa mga biktima, menor de edad. At live mula sa Bulacan, si JM Pineda. JM, ano yung latest dyan? Yes, man, tama ka nga dyan. Puro minor de edad nga ang tinamaan ng paputok dito sa lalawigan ng Bulacan. At halos lahat nga yan ay nag-range lamang ng 10 taong gulang hanggang 19 taong gulang. So halos lahat yan, mga minor ages lamang yung mga tinamaan. Dito nga sa San Jose del Monte, Bulacan, partikular na dito sa may Palmera ay nagkaroon ng insidente patungkol nga dito sa isang 6 taong gulang na bata na tinamaan ng kwitis kagabi. Sa loob na ng ospital, inabutan ng bagong taon si Alias Cherry at ang kanyang 6 na taong gulang na anak matapos tamaan ito ng kwitis pasado alas 11 kagabi sa San Jose del Monte, Bulacan. Nagkakasayanan po yung, yung mga bata po kahapon. Tapos may isa po kaming kapitbahay doon na, ewan po ng trip po ata yun, paputok po siya ng kwitis po. Yun po. Tapos ayun po, doon siya po yung natamaan. Kasi po yun, parang lumis po yung po yun, parang sumabit po ata sa kable ng mga wire. Isinailalim sa operasyon ng bata kaninang tanghali na nagtamo rin ng first-degree burns sa ibabang bahagi ng tiyan. Bukod dyan, ay may kaso rin na naputukan sa daliri na kailangan pa umanong tanggalan ng kuko. Batay sa huling tala ng ospital, nasa 17 katao ang naging biktima ng paputok simula pa noong Pasko. Kasi sir parang 10 lang sa ospital. Tapos, dinocument din nila yung nasa City Health Office, yung mga sa health center. Okay. So may mga nasa health centers din. So bali 5 yung mga nasa health centers. Oo, 5. Tapos 10 sa ospital, tapos 2 nung Pasko, yung December 25. Halos lahat umano dito ay mga minimal injuries kung saan nagtamo lamang ng paso o sunog sa balat at agad din nilang dinidischarge matapos sumagamot ito. Pero ang kapansin-pansin ay ang bilang ng mga minor de edad na biktima. Siyam kasi sa kabuong bilang nito ay mga minor de edad at ang pinakabata pa nga daw ay nasa 3 taong gulang lamang. Kaya dapat maging vigilant, especially also the parents. Huwag nilang hayaang yung mga anak nila ay nasa road. Dapat linisin, walisin after nung putukan. And then, laging remind sa public na avoid yung firecrackers. Sa buong Bulacan nga ay umabot ng suling tala nila ito ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ay umabot nga ng nasa 28 ang mga biktima ng paputok dito sa lalawigan ng Bulacan at pawang mga biktima yan ng mga ipinagbabawal na paputok gaya na lamang ng Piccolo at 5-star. Maman? JM, meron pa rin bang mga sinusugod ngayon? Kasi posibleng yung mga natirang paputok or pailaw ay gamitin pa din. Sa ngayon, sa uli nating update sa kanila ay wala naman ng mga pasyenteng isinusugod sa mga oras na ito dahil yung iba nga daw, sabi nung ilang mga ospital na kaninang inikot natin ay pawang mga minor injuries lamang yung mga natatala nila gaya ng mga napapaso o kaya natatalsikan ng mga paputok. Yung iba naman daw ay napuputukan gaya nung ibang nasabi nila kanina sa atin na may mga natatanggalan lang ng kuko. Pero sabi nila, party pa rin daw yun ng minimal injuries kaya agad nilang ginagamot lang ito at pinapauwi. Ang tanging isa lamang na naitala natin dito sa San Jose del Monte, Bulacan nga, particular dito nga sa lugar na ito, ay yung sa tinamaan ng kwitis na hanggang ngayon nga ay naka-admit pa rin sa ospital ng lungsod ng SJDM. JM, yung sinabi na figure na, tama ba? 28? Yung mga sugatan? Ano yan? Diyan lang yan sa San Jose del Monte o buong Bulacan na yan? Jack, sa buong Bulacan na yung 28, pero kaninang yung pinakahuling update nila yun sa atin. Pero sabi nila, nung tinatanong natin kung kailan ba sila nag-update kasi nagkakaroon daw medyo ng gap pagdating dun sa pag-update ng mga datos ng mga naputukan. Kasi ang nangyari, ang unang nakakaalam
ng datos ng mga naputukan ay yung pinaka-ospital. Kaya ang nangyayari, ipinapasa daw ito sa DRMO at doon pa lang sila nakakapagtala. Kaya ngayon, yung pinakahuling update sa atin ay 28. Pero posible pa daw yan tumaas kung sakaling meron silang mga na-verify sa iba pang mga lugar na naputukan din ng paputok kagabi. And JM, anong kadalasang paputok daw ang ginamit? Ito ba yung mga bawal? Or yung mga ano to? Kumbaga mga piccolo ba? Mga ganyan? Yes, Jack, tama ka dyan. Yung mga madalas daw na ginagamit nila yung whistle bomb, yung piccolo, 5-star, yun yung mga talagang ipinagbabawal na gamitin na paputok dito sa Pilipinas dahil nga sa mas mataas yung pulbura nito. At yun daw yung madalas na ginagawa or napupulot ng mga kabataan ngayon. At kanina nga rin, nung tinanong natin yung ospital kung saan tayo mga nag-ikot, ay kadalasan daw ang ginagawa nila, yung iba daw, mga nasa 18 years old pataas or mga 18 years old na edad ay hindi na ibabato yung mga paputok. Kaya ang nangyari, dun mismo sa daliri nila pumuputok yung mismong paputok. Minsan nga din, partner and JM, no? Minsan yung naglilinis, minsan doon pa nadadali yan, yung mga hindi pumutok, tas for some reason ba gusto na magsiga, minsan doon pa sumasabog yung mga ganyan, di ba, JM? Oo, tsaka yung mga bata, minsan, pinupulot yung mga tira. Oo. Tapos parang kinukuha Oo. doon yung pulbura, iitunin. Wag na nilang panghinayangan yung mga ganun, napakadelikado nun. Tama, JM, di ba? Ito naman, JM, balikan natin yung exclusive story mo. Oo. Ito ngang aso, ano nang update doon? Nakakapanlambot, no? At, Yeah. ano nga ba latest? Sa ngayon, nandun pa rin sa Barangay Hall yung aso at sa uling update natin, nung tinawagan natin yung pinaka-barangay Kagawad, ay hindi pa rin daw sumasagot ang City Vet. Pero patuloy din nating kumukontak ngayon kumukontak rin tayo ng mga Animal Welfare Society o Animal Welfare Group para malaman din na ito nga yung nangyari dun sa aso. At try din natin nakausapin yung ilang mga residente doon kung kilala ba nila yung aso o kasaka nila ba yung aso, baka sakaling akuin yung pinaka-aso. Pero sa ngayon nga, yung pinakahuling update natin, wala pa rin hanggang ngayon. Pero sa huli nating pagkakaalam ay buhay pa rin naman yung aso na nandun sa barangay hall at pinapakain at pinapainom pa rin nila ng tubig. Kanina, nanawagan na tayo sa mga animal welfare group dyan sa Bulacan. At pati na rin, sa ang alkalde at vice-alkalde ng San Jose del Monte. Sana may kumukup naman sa DZMM Radio kahit huwag Patrol, sa nakukupin, Estreta. pero alam mo yun, tulungan lang sa Ano yung Oo. pangunahing kailangan ba daw gawin dyan, JM? Yes, Jack, ang sa huli nating update, sa ngayon kasi medyo hindi natin masabi na pwedeng galawin agad ng barangay hall dahil yung sistema ng aso o yung pinaka-itsura ng aso ay talagang mga veterinary experts lamang yung dapat makapagbigay ng update dahil yung pinaka-itsura ng aso talagang yung itsura ay palapnos na sumabog yung muka. Kaya ang nangyari ay hindi agad masasapalan. Sabi nga nung ilang mga barangay officials na nakausap natin, hindi daw pwedeng lagyan ng betadine yun, ng any gamot para dun sa sugat na yun na tinamo ng aso dahil baka daw mas lalo pang mag-react yung sugat. Kaya mas mabuti na lang ginawa nila, pinipilit nilang kontakin yung mga iba't ibang grupo dito sa San Jose del Monte para naman malaman, especially dun sa mga pet lovers natin na nandito sa San Jose del Monte na talaga namang gustong tulungan yung aso. So ang ginawa rin nila, pinost din nila sa social media itong nangyari dun sa aso para kung sakali may mga kilalang animal welfare group yung mga nasa social media, yung mga nakatira dito sa San Jose del Monte, ay maitawag agad at ma-rescue yung aso. At baka may mabuting loob din ng mga veterinaryo na posibleng tumingin. So, ibig sabihin, sarado pa rin hanggang sa mga oras na to yung mga veterinary clinic dyan sa probinsya. JM. Yes, yung ilang mga veterinary clinic dito hanggang ngayon na sarado pa rin. Nakita natin na nag-ikot-ikot tayo dito sa San Jose del Monte. Yung ilang mga lugar dito ay talaga namang o ilang mga establishmento ay sarado pa rin hanggang ngayon. Especially kahit yung mga health clinic or mga veterinary clinic ay sarado pa rin hanggang ngayon. Kaya siguro yung ilan na hindi agad makaresponde kahit na nakikita nila yung post. Pero yun nga, tinatry natin na maitawag ito sa ilang animal welfare group para ma-actionan ang nangyari dun sa aso. And JM, again, sa mga nanonood ngayon na mga groups or individuals, saan nila ulit pwedeng mapuntahan yung itong kawawang aso na to?
Yes, Jack, yung pinaka-barangay hall nila ay nasa Barangay Yakal, San Jose del Monte, Bulacan. So nandun lang naka-stay o nakananatili yung aso dun sa area at yun nga, nandun lang siya sa may kolong-kolong. Kaya kung sakaling gusto nilang puntahan, ay pwede silang makipag-ugnayan dun sa Barangay Yakal, San Jose del Monte, Bulacan kung sakaling gusto nilang tulungan yung kawawang aso. Check. Okay, nako, di ba, paulit-ulit na yung mga groups na nananawagan na wag nang magpaputok dahil bukod sa nasa-stress sila, eto pa nga yung nangyari, naputokan pa. Hindi, tsaka, chinecheck ba yung mga CCTV? Kasi baka minaltrato Dahil yung sinasabi, aso. baka sinadya daw. May nag-check na rin ba sa angle yun? Oo. Ang pulis, posibleng imbestigahan Check sa- yan. Yes, Maan at Jack, iimbestigahan nga yan ang pamunuan ng barangay dahil mismong yung mga barangay kagawad ay hindi rin gaanong naniniwala na hindi sinasadya itong nangyari dito sa aso o kung sakali mga pinaputukan. Dahil sabi nga nung mga nakausap natin, ang isang aso, kapag yan hinagisan mo ng paputok o kaya naman nilapitan mo ng kahit na anong bagay, ay talagang ilalayo niya yung mukha niya. Kaya sabi nung mga residente rin na nakakita, ay posible daw na hindi sinasadya itong nangyari sa aso. Kaya gusto rin ng barangay na ma-actionan agad ito dahil isa rin ito sa prioridad ng Barangay Yakal, especially sa San Jose del Monte rin at marami silang ginagawang mga proyekto para sa mga hayop. Kaya gusto yung imbestigahan din ng mismong pamunuan ng barangay yung nangyari kung talaga bang aksidente ito o sinasadya o ang ginawa ba ay pinaputukan o hindi lang pinaputukan o minaltrato itong aso na ito. Jack Maan. Okay, maraming salamat, JM Pineda.